Dito lang ako sir, linya ako. Magandang araw mga kaibigan. Ang inyong nakita sa video ay yung kilo-kilometrong pila ng mga tao na nakipasko doon sa bahay ng mga Duterte sa Davao. Okay, ito. Napanood ko sa isang DDS vlogger, Mr. Davao. Baguhan pa lang siyang vlogger. Paki-subscribe naman siya. Ang link sa YouTube channel ni Mr. Davao nasa description box ng video na ito. Paki-click lang. Ako, nakasubscribe na ako. Salamat, Mr. Davao. First time ko nakakita ng ganitong kahaba ng pila ng mga tao na namasko sa isang bahay. Ako naranasan ko, bata pa ako, namamasko, nagka-rolling ba? Mga bahay-bahay. But grabing pagmamahal ng mga taga Davao sa kanilang presidente, sa kanilang vice, sa kanilang mayor, dyan na eh. So, mula 1986 hanggang ngayon, yun na namuno ang mga Duterte sa Davao. And ako, witness po ako kung gaano kagulo ng Davao nung panahon yung 1986. Kasi dumating ako dito sa Mindanao, na-assign ako March 1985, nandito na ako sa Mindanao. Hanggang ngayon, nandito pa rin. I know kung gaano ka gulo ang Davao City yung mga panahon yun. Grabe, punong-puno ng mga NPA. Halos araw-araw may namamatay sa Davao. Nung umupo ang isang Mayor Rodrigo Rua Duterte, wala na. Nagbago na. Doon na sumikat yung tinatawag na Alsamasa. Kasi sa pamumuno ni Tatay Digong na marunong siyang mag-handle ng yung mga na-assign doon na mga military, police. Ang mga nag-assign dyan na mga kilalang-kilala, si Colonel Rodolfo Biason, naging battalion commander ng Marines na assign dyan. Ganyan katindi ang Davao noon na. Davao City Marines na ang na-assign. Tapos ito din si former Defense Secretary Delphine Lorenzana, battalion commander ng mga Rangers, na-assign din sa Davao. So, yung dating napakagulong Davao, saksi ako dyan kasi ang destino ko Agusan Sur eh. After Agusan Sur, Davao naman. Namomonitor namin. At paminsan-minsan nakakapunta ko ng Davao. Nakita ko kung paano na-transform napakagulong lugar. Then later on, after mga 86, after mga 1990s, makikita mo na yung kabaguhan. Then hanggang ngayon, yan na, one of the most peaceful cities in the country, Davao. Kaya itong si Mayor Inday Sara, my first-hand experience siya sa pakikipaglaban ng mga NPA sa Davao. Alam niya kung papaano lumaban sa NPA. Kaya hindi siya basta-basta matakot ng mga makabayan black o sino dyan dahil eksperyensado itong ating VP Sara ngayon. So hanggang ngayon, sila pa rin. Basti Duterte na ngayon na lalabanan daw ni Migs Nograles. Bring it on! Makikita mo ang power. So magkakapatid, tatlo sila, no? Itong si VP Sara, strict to daw yan. Hindi siya basta-basta mano. Ang pinakabugoy sa kanila itong si Basti. Parang Tatay Digong. Parang kanto-kanto lang, stay-standby lang. Ayaw nga niyang maging mayor eh. May narinig akong speech niya. Sabi niya,
Kung kasi gusto niyang gawin ang tama bilang mayor. Eh may mga nagagalit sa kanya. What for? Na inilagay niyo ako, binoto niyo ako, tapos hindi ko gagawin ang tama. Magalit kayo kung magalit. Next election, huwag niyo na akong iboto. Kagustuhan ko bang maging mayor? Ang ganda ng buhay ko nung hindi pa ako mayor. Ganon siya. Kaya itong si Basti Duterte, hangang-hanga ako dito. Tapos lalabanan ni Migs Nograles. Sige, Migs Nograles. Kailang parang natakot na si Migs Nograles. Kasi naunahan na siya, binuking na siya. Hindi na daw siya tatakbong mayor. Okay. Again, please subscribe dito kay Mr. Davao. Ipapakita ko yung gaano kahaba ng pila. Grabe. Kasi may motor itong si Mr. Davao with complete camera. Pinakita niya. So, Merry Christmas sa mga taga Davao. Huwag nating pabayaan ang ating Tatay Digong. Protektahan natin siya sa mga ICC. Yung paghihiganti nitong PBBM na ito na walang bayag. Grabe. Pabago-bago ang kanyang isip. Nung una, ayaw niyang papasukin ng ICC. Ngayon, pinapasok na. Sige, bring it on. Dito kami mga DDS. Again, please subscribe, Mr. Davao. Ang link sa kanyang channel nandito sa description box para dumami tayong mga DDS supporters and vloggers. Yan po yung ating mga sweeper. Naghahanda na po yung sweeper. Yan po yung bumaba ng truck. Dito tayo magsimula. Ito po yung kinunan po natin kagabi. Yung mga hindi pa po nakapag nanood kagabi, balikan nyo na lang po. Update po yun. Ayan po sila, pumila na po sila. Iba po yung pila ng lalaki, iba po yung pila ng senior citizen, iba rin yung pila ng babae, iba rin yung pila ng mga buntis. Ayan po. Baybayin po natin hanggang saan po sila, hanggang saan po ang pila, kasi dati napakahaba po yung pila mga idol. Ito yung ating mga enforcer. Yan, hold muna sila dyan para hindi po sila gitgitan. Iwas stampede po. Ayan po. Ayan po sila, nakapila na po. Nakapila na po mga idol. Yan, yung tarpaulin po sa ibabaw, yan po yung sinusundan kung yan, binabantayan po sila. Binabantayan po sila para maayos po ang pila. Ito sila mga idol. Baybayin po natin hanggang saan po yung pila para malaman po natin. Sinubukan po ni Mr. Davao, pumasok po kanina sa loob kasi tanghali na po tayo nagising. Kaya ito po yung ating mga kaibigan, yung lalaki, iba po yung pila ng lalaki, iba rin yung pila ng mga matatanda. Dati po siksikat po ito, punong-puno po yan dati. At meron din pong mga medic sa loob just in case kung kailangan po ng health assistance. Mayroon din po tayong mga medic doon. Tsaka hindi po kayo magugutom habang nakapila dahil may lugaw, marami pong tubig. Ayan po mga idol, yung lugaw. Pumila po tayo ng maayos mga idol dahil bawal po tayong counterflow. Kaya antay-antay lang po saglit mga idol. Ayan po ang mga idol ha. Ito po yung Bangkal Road. Ito yung pilahan. Yung iba umuwi na dahil may bitbit na po. Yan mga idol natin kulay blue po.
Ito po yung pilahan. Baybayin po natin hanggang saan. Yan dati po napakahaba po yan. Yan po. Ang dami po yan, mga idol. Sa mga hindi po pa nakapanood nung isa kong video, nakalimutan ko anong year na yun. Yan po ang pilahan po, mga idol, ha, sa labas. Ayan po, pero hindi naman siya kasi mabilis naman po yung bigayan doon sa loob. Mabilis po ang pila, mabilis po. Ayan po sila, mga idol, ha. Di ko po alam kung huli natin yung kulay green, mga idol. Alright.